Naglatag ng kanyang rekomendasyon si House Senior Majority Leader Aurelio Don Gonzales kung paano mapapabuti ang konstruksyon ng mga flood control project sa bansa. Ang kanyang rekomendasyon ay batay sa matagal na niyang karanasan, kaalaman at technical credibility at capability bilang isang licensed civil engineer. Kabilang sa rekomendasyon ni Gonzales ay katulad ng ginawa sa Mega Dike Project sa lalawigan ng Pampanga, gaya ng paglalagay ng slope sa likuran ng channel o slope, nilagyan ng mountain sole at tinaniman para tumibay ang likod ng dike. Inirekomenda rin naman niya sa Bureau of Design na gumamit ng ground o matre at papatungan ng filter cloth, papataw ng boulder o konkreto at papatungan pa ulit ng filter cloth para hindi ma-saturate ng tubig sa loob ng konkreto. Rekomendasyon lamang umano ito, sinasabi lamang niya kung ano ang magandang gawin. At the back of the channel, yun ang slope, yun ang sinatawag na mountain soil. Yung mountain soil na yun, tinanim namin para tumibay yung diki sa likod. About this situation, I think I can recommend, kung pwede, on the design, Bureau of Design, we can use the ground, pwede tayong gumamit ng mattress, and then papatong tayo ng filter cloth, and then papatong tayo ng boulders o konkreto, and then papatong tayo ng gibbon sa taas ng ilang patong with filter cloth. Filter cloth para hindi mag-saturate yung tubig. Para hindi mag-saturate yung tubig sa loob ng konkreto. That's why we are using filter cloth. Important po yun. Yun ang ginamit natin sa iba't ibang project at sa nung ginawa natin yung Mega Dike DE. So if you can just consider, this is not a final recommendation, sinasabi ko lang kung ano yung magandang gawin. Sinang-ayunan din ni Gonzales ang hakbang ng Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Noon umano bago siya bumaba sa pwesto, sumulat siya kay dating Secretary Manny Bonoan na bigyan siya ng listahan ng mga tulay sa buong bansa at ilang kilometro ang mga highway na siyang ginagawa ngayon ni Secretary Vince tulad ng ginawa sa Maharlika Highway. I agree with Sec Vince. Bago ako bumaba ng pwesto, I wrote a letter to Secretary Manny Bonoan. Secretary Manny Bonoan, please give me all the national bridges all over the country. Bigay niyo po sa akin yan. Give me how many kilometers of national highway we have in our country. Yan po ginagawa ni Sec Vince, Maharlika Highway. Yan po, dekada-dekada hindi po nagawa yun. Kaya bilib po ako kay Secretary Vince yung ginagawa niya ngayon. Pag naayos niya yung Maharlika Highway, I'm not saying he's an hero. Pero sa ginawang pag-uusisa at pagtulong ngayon ni Gonzales sa pamahalaan upang maresolba ang problema sa baha at flood control, napagkamalan tuloy, natatakbo ito sa pagkagobernador, bagay na kanyang pinabulaanan. Sa usapin ng Substandard Project, paglilinaw nito na tanging ang mga eksperto lamang ang makapagsasabi kung substandard ang isang proyekto o hindi. walang ghost project sa distrito ko, walang substandard sa distrito ko. Di ba? Lahat yan dumaan ng proseso. Yan ang pwedeng kong sabihin sa inyo. So, ang pwedeng magsabi sa inyo kung merong substandard is the implementing arm, not the congressman. I am not an employee of Public Works. Hindi ako engineer ng Public Works. Ako nag-oversee lang, nag-i-inspection lang. Pag tinignan ko yung BOQ, pag tinignan ko yung plano, alam ko na kung substandard. Hinggil naman sa mga ibinabatong issue laban sa kanya na siya ay isang kontraktor. Paglilinaw ni Gonzales na hindi siya isang kontraktor kundi isang mambabatas hanggang sa kasalukuyan. Don Gonzales po, hindi po kontraktor. Hindi po ako kontraktor. Ako po isang mambabatas. From 2007 hanggang 2013, from 2016 to 2025, at ako po isang legislator. Hanggang ngayon po, hindi po ako kontraktor. Felix Tambongco, The Observer News, DWRV 103.9 News FM. Ikaw ang una.